Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoon, karapat dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay Praise God! Isang pinagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay narito muli sa ating bahay-sambahan upang sambahin po muli natin ang ating Panginoon. Wini-welcome ko po ang bawat isa ng isang magandang hapon po, isang pinagpalang hapon po. Wini-welcome ko rin po ang mga nanonood sa ating Youth Sunday Worship live streaming sa ating FB. And ang lahat po ay na-encourage ko po na i-like, i-share, at i-mention din po natin ng ating mga family and friends para sila rin po may pagpala ng ating Panginoon. Handa na po ba magpuri ang bawat isa? Ayan. Kung handa na po ang bawat isa, tayong lahat po ay tumayo at bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Come on! Isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Come on! Let's welcome here the very presence of our Lord. Come on! We welcome you, Jesus. We welcome your Holy Spirit, Lord. We welcome you, O Lord God. Thank you, O Lord God. Thank you, Jesus. Thank you for your kindness, O Lord God. Thank you for your love, O Lord God. We thank you, Lord, for your forgiveness, O Lord God. Lord, maraming salamat po, O Lord God, sa hapon po na ito, O Lord God. Thank you po, Lord God, for this privilege, O Lord God, na kayo ay parangalan, O Lord God, ng bawat isa, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa buong isang linggo, Lord God, na kami inyong iningatan, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa mga biyayang pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, we ask for your forgiveness, O Lord God. Patawarin niyo po kami, O Lord God, sa aming mga kasalanan, O Lord God. Sa aming mga pagkukulang, O Lord God. Sa aming mga pagkakamali, O Lord God. Sa mga ginawa namin, O Lord God, ng mga sinasadya o hindi man, O Lord God. Lord, patawarin mo po kami, O Lord God. And today, O Lord God, as we worship you, O Lord God, we declare your holiness, O Lord God, your presence, O Lord God. Fill this place, O Lord God. Lord, we declare, O Lord God, you touch everyone's heart, O Lord God. Lord, maraming salamat, O Lord God, sa hapon po na ito, O Lord God. Patuloy niyo po kaming samahan, O Lord God. And as we worship you, O Lord God, and as we give you praise, O Lord God, adoration, O Lord God, thanksgiving, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. In the name of Jesus, and everybody say, Amen! Tinatawagan ko po si Ate Aliana para pangunahan po tayo sa ating praise and worship. Come on. Taas natin ang ating dalawang kamay. Open your hearts right now, mga kabataan. Yes, Lord. We welcome you, O Lord. We continue to welcome you, O Lord God. We continue to welcome your presence, O Lord God. Let the Holy Spirit, O Lord God, move mighty in our lives, O Lord God. Take in your feet, O Lord God, in this place, O Lord, as we bow down in your presence, O Lord. Yes, Lord. Welcome you, Lord.
Never
Nothing compares in you, O Lord God. Nothing compares to you, O Lord God. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, O Lord God. Thank you, O Lord God. Thank you, O Lord, for the strength, O Lord God, for your power, O Lord God, for your mercy, O Lord God. Thank you, O Lord God, for this privilege, O Lord God, to worship you, O Lord God. At may sigaw ang pangalan mo, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Maraming salamat sa buhay, O Lord God, na iyong pinagkaloob, O Lord God. Maraming salamat, O Lord. We will continue, O Lord God, to touch your heart, O Lord God. Sa inang binibigay lahat ng pupuri, pagsamba, pagdakila, O Lord God. Pagtaas ng pangalan mo, O Lord God. Sa namin binibigay lahat. You deserve all the honor, O Lord God. The adorations, O Lord God. Thanksgiving, O Lord God. Thank you, O Lord God, for your presence, O Lord God. Thank you, O Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. So, ayun, magandang hapon muli sa inyo mga kabataan. Alam ko na excited na kayo na magpuri kay Lord. Amen ba? Amen ba? At ngayon, I believe na kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon o kung ano man yung process ni Lord na binibigay sa'yo ngayon, I believe na through Him, nothing is impossible. Amen? I'm not gonna live by what I see. Come on. I'm not gonna live by what I feel.
Patuloy tayong yumukat, pimikit. Itaas natin ang ating dalawang kamay. Come on. Relax yourself, mga kabataan. Yes, Lord. Continue to open your hearts right now. The Lord is moving in our lives. Yes, Lord. The Lord is here. Come on. Yes, Lord. Welcome you, Lord God. Continue to welcome you, O Lord. Continue to welcome your presence, O Lord God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.
stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Even before your Lord God, you never stop working in our lives, O Lord. Maraming salamat, O Lord God. Nasa sinapupunan pa lang kami, O Lord God. Nakaplano na, O Lord God, ang future namin, O Lord God. Pinaplano mo na, O Lord God. Ang bawat buhay, O Lord God, na meron kami, O Lord God. Pagkabuhay namin dito sa mundo, O Lord God. Binibigyan mo na kami ng privilege, O Lord God. Ng plano, O Lord God, para sa buhay namin, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Even to our families, O Lord God. To our friends, O Lord God. Maraming salamat sa buhay, O Lord God. You never stop working in our lives, O Lord. You never stop working. Maraming salamat, O Lord God. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when come on, young people. The Lord hears your voices. Come on, young people. Lord hears your voices. Come on, young people. Come on. Come on, young people. The Lord hears your voices. Come on. You never stop working. Above all, oh Lord God. Your name is above over depressions, oh Lord God. Your name is above over anxiety, oh Lord God. Your name is above over expectations, oh Lord God. Your name is above in everybody name, oh Lord God. Your name is above loneliness, oh Lord God. Your name is above disease, oh Lord God. Your name is above cancers, oh Lord God. Your name is above, oh Lord God. Continue to lift your name, oh Lord God. This worship is all about you, oh Lord God. This is who you are, oh Lord God.
salamat, O Lord God. Maraming salamat, O Lord. All the honor, O Lord God. All the glory, O Lord God. All adorations, O Lord God. All thanksgiving, O Lord God. Sa'yo namin binibigay, O Lord God. Sa'yo lahat ng papuri, O Lord God. Pagsamba, O Lord God. Pagdakila, O Lord God. Pagkilala sa'yo, O Lord God. Nasa iyo lahat, O Lord. Sa'yo na lahat, O Lord God. Maraming salamat for your presence, O Lord God. Maraming salamat sa pagmamahal, O Lord God. Maraming salamat, O Lord. This is our worship, O Lord God. Every young people say Amen. Praise God, tayong lahat po ay makakaupo na. Ayan, amen po ba? Napakasarap magpuri sa ating Panginoon, amen po ba? Napakahina naman pa, amen po ba? Ayan, bago po tayo dumako sa ating pakikinig ng Word of God ay welcome ko po muna ang ating bagong dalo, si Ate Cyrene Mika po. Kaway-kaway po para po tayo ma-recognize. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po natin, Mika. And welcome ko rin po si Kuya Jonathan na nandito po ngayon. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Kuya Jonathan. And bago po tayo dumako sa ating pakikinig ng Word of God ay ihanda po muna natin ang ating sarili. I-focus po muna natin yung sarili natin sa Lord po ngayong hapon na ito. Huwag niyo pong hahayaan sa hapong ito na wala po kayong matatanggap na pagpapala sa ating Panginoon. Amen po ba? At ngayong hapon po na ito ay tayong lahat po ay yumuko. Yes, so Lord God. We ask for your presence, so Lord God. We welcome you again, O Lord God. Let's welcome here the very presence of our Lord, O Lord God. Through the life of His servant, our youth pastor, Pastora Renea Luba Aprilia. Sige po, patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Patuloy nating purihin ang ating Diyos na buhay. Come on. Ikaw, Lord God, ang Diyos na kung saan, Panginoon, ay patuloy gumagawa ng paraan, O Lord God. You are the truly way maker, Lord God. You are the promise keeper, O Lord God. Walang ibang Diyos o Panginoon ang nangako sa amin, kundi Ikaw lamang, Lord God, ang patuloy na gumaganap ng bawat pangakong ipinagkatiwala at ibinigay mo sa mga anak mo, Lord God. Kaya naman po, Panginoon, sa hapon pong ito, Lord God, we recognize every character and attributes that we have experienced, You, Lord God. Hindi namin masasabi na You are waymaker, You are promise keeper. Maliban ito ay maranasan namin, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa hapon pong ito, Lord God. Truly, Lord God, You are our greatest reward, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Mari ba nating sambahin muli ang ating Panginoon? Come on. Let's worship once again the Lord in this place. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here, working in this place. I worship You. I worship You. Sabihin mo sa Lord, You are here. You are here, moving in
welcome you, O Lord, and we worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hey, you are waymaker, miracle worker, promise keeper. Come on, declare, young people. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, so Lord God, we welcome you, Lord God, in this place, Lord. Not just our visitors, Lord God, but a mighty God, Lord. We want to experience, Lord God, your power, your anointing, and your spirit, Lord God. This afternoon, Lord, we declare freedom as we worship your name, O Lord God. Marami, Panginoong, mga kabataang narito ang palalayain mo, O Lord God. Patuloy, Panginoon, ikaw ang maparangalan sa bawat isa, O Lord God. We love you, Lord, and we continue worshiping your name in this place. Salamat, Lord, at sa iyo ang karangalan, papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise the name of Jesus. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Medyo mahina yung palakpak natin kay Lord. Laksan natin yung palakpak natin kay Lord. Amen. Salamat sa ating Panginoon. No? Wow. Alam nyo, mga young people, isang bagay nga na natutunan ko nung ako ay nagsimula dito sa church at nakakilala sa ating Panginoon, na hindi mo basta-bastang masasabi na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mapagmahal kung hindi mo siya mismo na experience. So, kung paano may kaibigan tayo, di ba? May mga kaibigan tayo, tama ba? Lahat ng tao halos ay may kaibigan. Kapag sinabi sa'yo at inas ng kaibigan mo, ano ba yung pagkakilala mo sa akin? Hindi mo pwedeng sabihin kung ano ang karakter ng kaibigan mo, maliban na nagkaroon kayo ng tinatawag na friendship, na relationship. At malalaman mo lang kung ano ang ugali ng isang tao kapag ito ay lagi mo siyang nakakasama, nakakausap. Ganon din sa ating Panginoon, mga young people. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Lord ay waymaker, siya ay Diyos na sumasagot ng panalangin, siya ang Diyos na nagpo-provide ng mga pangangailangan natin, maliban na na-experience mo siya. Kaya ang pagiging Kristiyano, mga kabataan, ay hindi siya kalagayan ng pagiging isang relihiyoso at relihiyosa. Diba? Akala ng iba, kapag tayo ay nagiging palasimba, saan ka pupunta? Sunday na Sunday, forma mo, ayos. Diba? Ang ganda ng forma mo, ang bait mo tignan ngayong araw na to, diba? Akala ng iba na tayo ay nagsisimba ay para tayo ay magbawas ng kasalanan. Alam nyo, mga young people, kasinungalingan yun. Hindi tayo nagsisimba para magbawas ng kasalanan. Nag-church tayo dahil ito ang kailangan ng espiritual natin at hindi ideya ng Diyos na mabawasan ang kasalanan natin. Ang gusto ng Lord ay mawala ang kasalanan natin.
Tama ba? Hindi tayo nag-church, teka, magbabawas muna ang kasalanan. Hindi yun ideya ng Diyos. Dahil ang gusto ng Lord ay totally wash out yung ating mga kasalanan, yung ating pangit na ugali, yung ating bulok na pagkatao. Gusto ng Lord maalis yun. Kaya nga, merong church, may pastors, may mga ganitong worship service upang sa ganon ay patuloy na ma-develop yung ating kalagayang Kristiyano. Kaya hindi boring ang pagiging Christian, ay bawal dyan, ay bawal dito, ay bawal ganyan. Hindi. Actually, kapag ang isang tao ay nakakilala kay Lord, doon mo talaga lubusang may experience yung tinatawag na enjoyment bilang kabataan. Dahil maraming mga kabataan ngayon, edad wala pang hindi pa siya umaabot ng 13 years old, ang pinoproblema niya na ay lalaki, pinoproblema niya babae, pinoproblema niya ang mga bagay sa buhay, na wala namang kinalaman sa kanyang pagiging kabataan, sa totoo lang. Dahil kung ikaw ay isang kabataan na nakakilala sa Lord, alam mo kung ano talaga ang pinaka-priority mo, which is ay yung pag-aaral, syempre yung kasama yung iyong pamilya, magulang, at syempre sa spiritual, ang Lord ang iyong priority. Amen ba? Kaya ang church ay hindi nagtuturo, ang mga pastors, mga pastora, ay hindi nagtuturo dito ng kung ano mang mga lesson na patungkol sa mga bagay na pangsamantala lang, kundi itong bagay na ating inaaral tuwing Sunday, ito ay para to sa ating eternal life. Pakisabi sa iyong katabi, eternal life. Amen. Alam niyo mga young people, ang disenyo ng Diyos para sa atin talaga ay magkaroon tayo ng tinatawag na kalayaan. Pastora, ako ba ay bilanggo? Bilanggo ba ako? Ako ba ay may selda? Bakit gusto ng Diyos na tayo ay maging malaya? Alam nyo, maraming tao ang naghahanap, simula noon pa, dati pa, 1,000 years ago pa, hanggang sa kasalukuyan, maraming mga tao, especially ang mga young people, ay naghahanap ng kalayaan. Dahil marami ay bilanggo ng hindi lang ng kasalanan, kundi marami ay bilanggo ng kalungkutan, ang iba ay bilanggo ng grabing hinanakit, galit sa mga magulang, lalo na kapag ikaw ay galing sa broken family, ang iba ay bilanggo ng bilanggo ng bisyo, bilanggo ng nakaraan. Kaya marami, 1,000 years ago pa, marami ang gustong lumaya, magkaroon ng malayang buhay, pero marami ay hindi nakakalaya. Bakit? Dahil akala nila na ang paglaya ng tao ay yung pagkakaroon ng maraming pera at pagkakaroon ng maraming kaibigan, pagiging masaya. No. Dahil maraming malaya, makinig kayo mga kabataan, maraming mga kabataan, mga taong sa mundo na masasaya lang sila, pero deep inside sa loob nila ay hindi sila malaya. Kaya nga mga kabataan, napakahalaga na maunawaan natin yung kalayaan na gusto ng Diyos para sa atin. Dahil nga, nung una pang nilikha ng Diyos si Adan, nilikha ng Diyos si Eva, lagi natin yung napag-aaralan, at yung kalayaan na meron tayo bilang isang tao ay nagsimula talaga. Ideya ng Diyos, disenyo ng Diyos na ang tao ay maging malaya at magkaroon ng tinatawag na kalayaan. Kaya nung nilikha ng Diyos si Adan at kasunod nun si Eva, sila ay merong tinanggap sa Diyos na kalayaan. Ano yun? Hindi sila nilikha ng Diyos na isang robot na kapag sinabi ng Diyos, kain ka na, kakain. O punta ka na doon, punta doon. Hindi. Kaya kung katulad ng sinasabi ni Pastor Rudy, kung meron mang bagay na pinakamakapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos ay yung power to decide. Yung meron tayong freedom of choice na tinatawag. Na hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Tama ba mga young people? Imagine niyo, no? Nung unang-una pa lang, si Adan at Eva, dinisenyo na ng Lord, ang tao na magkaroon ng kalayaan. Kaya sabi ng Lord, kainin nyo lahat ng pagkain dyan, punta kayo dito. Itong buong Garden of Eden ay image of freedom place ni Adan at Eva. Kaya malaya sila, wala silang sakit, walang karamdaman, kahit wala silang saplot, walang mali siya kasi nga malaya. Pero nang dahil nga
sa nangyari dahil nga sila nga ay sumuway noong mga panahon na yun, dahil nga sila ay ginawa nila yung ipinagbabawal ng Diyos at hindi sila sumunod sa ating Panginoon, yung kalayaan na yun sa mga tao ay nawala. At pumasok yung tinatawag na kasalanan sa bawat dugo ng sangkatauhan at pumasok ang kamatayan. Alam nyo ba mga young people na ang kamatayan, kasalanan at mga bagay na pagsuway ay bunga ng hindi pagkakaroon ng kalayaan. Ibig kong sabihin mga young people, na sa labas ng kalooban ng Diyos, walang kalayaan. Pwedeng magpanggap ka na masaya, tawa ka dito, post ka sa Facebook, ganyan-ganyan, punta kayo dito sa mga magagandang lugar, pero hindi mo madadaya si Lord kung totoo ka talagang masaya at totoo kang malungkot. Hindi mo maitatanggi kung ikaw ba ay nakakulong sa isang bagay o pangyayari o nakaraan, hindi mo maitatago o maikukubli yun dahil kitang-kita sa iyong mga mata na hindi ka pa malaya. Kaya nga, nung pumasok ang kamatayan, yung pumasok ang kasalanan, ito ay nagkaroon ng long-term result. Pag sinabing long-term, ito ay yung pangmatagalan. Hindi siya yung during the time lang ni Adan at Eva. Nung sinuway ni Adan at Eva ang Diyos, that time, pumasok ang kamatayan, ang kasalanan, tapos nagkaroon ng pintuan ang kamatayan sa tao. Kaya, hindi lang yung pinaka long-term result nung nangyari na yon ay nagkaroon ng kamatayan physically at nagkaroon din ng kamatayan spiritually. Physically, pumasok ang kamatayan, ibig sabihin ang tao, sabi ng Diyos, dahil galing ka sa alabok, ikaw rin ay babalik sa alabok. Yun ang kamatayan. At nung time na rin na sumuway ang dalawang ito na si Adan at Eva, nagkaroon ng disobedience, spiritually din namatay ang tao. Kasi dati, tuwiran na nakakausap ni Adan at Eva ang Diyos. Pero dahil pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng tinatawag na spiritual death. Ito yung hindi na pwedeng makipag-usap ang Diyos direkta doon sa mga tao dahil nga ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan na mamamatay ang tao dahil sa sobrang pagiging banal ng Diyos. Kaya nga mga kabataan, bakit ba halaganan, malaman, bakit mahalaga na tayo ay malaya? Bakit ba mahalaga na tayo ay hindi alipin ng kung anong bagay? Ano ba yung pagiging malaya? Sa mundo, kanina nung sinire-research ko kanina yung ibig sabihin ng freedom, sabi ni paring Google, sabi niya, freedom is the power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint. Ang ibig sabihin, sa mundo actually, pag sinabing freedom, ito yung malaya kang gawin ng isang bagay, malaya kang isipin ng isang bagay, malaya kang sabihin ng isang bagay nang walang pumipigil sa'yo. Yan yung freedom sa mundo. Tama ba, mga kabataan? Kaya nga, di ba, kapag may kasabihan nga mga kabataan, ang mga tao, kung okay lang yan, gawin ko. Wala naman akong tinatapakang tao. Basta masaya ako, gagawin ko kung ano yung gusto ko. Basta masaya ako at wala akong napiperwisyong tao, okay lang gawin ko ang isang bagay. Ganito ang sistema ng mundo, na okay lang ang mga bagay na sa kabila naman nun ay pagre-rebelde sa harapan ng Diyos. Kaya nga sa sistema natin ngayon, maraming tao, inilalaban yung freedom, marami ang nakikita natin sa kalye, nagwawelga, kung ano-ano ng mga platforms na lang, English, ang ipinaglalaban. Marami ang ipinaglalaban ang mga kalayaan na gusto nila. Di, rights ko to. Karapatan kong magsalita, karapatan kong gawin to, karapatan ko to bilang isang tao at bilang isang Pilipino. Yan ang maraming pinaglalaban ng mga tao, which is, akala natin, yun lang ang salitang freedom. Ulitin ko, ang freedom o kalayaan ay disenyo ng Diyos. At sa labas ng
kalooban ng Diyos, ito yung kalooban ng Lord, halimbawa, at nandito ka, walang kalayaan. Dahil nga ang kalayaan ay nagmula sa Diyos, hindi ka pwedeng makatanggap ng kalayaan kung ikaw ay wala sa Panginoon. At kung wala ang Panginoon sa puso mo. Kaya maraming tao, kahit anong gawin nilang yearly, ang tawag doon, yung magbabago ka na, New Year's resolution, kahit sasabihin mo, ay, next year di na ako maninigarilyo, next year mag-iipon na ako, next year di na ako kakain ng madami, next year magiging mabait na ako, mag-aaral na ako ng mabuti. Kahit anong plano natin mga young people, kahit anong gusto nating magbago, kahit anong gusto nating lumaya sa mga bagay, ang tawag doon, mga vices, mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon, without tong freedom na meron na galing sa ating Panginoon, hindi tayo makakalaya. Kaya nga mga kabataan, napakahalaga na alam natin na ang Diyos ay gusto tayong palayain. Sabi dito, mga kabataan, magbukas tayo ng Bible dito sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Sa Korinto, ang sabi dito, kung sa mundo, ang kalayaan, ang ibig sabihin ng kalayaan ay yung malaya kang gawin ng mga bagay, sabihin, isipin, nang walang pumipigil sa iyo, makinig kayo, sa Diyos hindi. Sabi dito, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. Dahil ang Panginoong sinasamba natin ay Espiritu, kaya sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi pisikal ang sumasamba, mga kabataan. Though we raise our hands, we lift our voices, ginagamit natin ang mga boses natin, ang ating katawan, pagpapagamit para tayo ay sumamba. Pero ang Espiritu natin ang sumasamba dahil ang Diyos ay Espiritu. Hindi natin siya nakikita. Kaya nga dapat pag nag-worship tayo, pumipikit tayo. Bakit? Kasi yung puso, yung espiritu natin ay kumokonekta sa espiritu ng Diyos. And once na-distracted ka during worship, hindi mo yun magagawa. Kaya napakahalaga ng pagpikit. Ang sabi rito, sa 2 Corinto 3 verse 17, ngayon ay ang Panginoon ay siyang espiritu at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Kung nasaan si Lord, kung nasaan ang Panginoon, meron kalayaan. Kung nasa puso mo si Lord, meron kang kalayaan. Pero kapag inalis mo dyan si Lord sa heart mo, subukan mong alisin dyan, huwag ka na mag-church, huwag ka magbasa ng Bible, huwag ka na umati ng mga gawain ng Diyos, unti-unti na yung kalayaan na dati mong tinanggap, na pinagdesisyonan mo na yan ay darating yung time dahil binitawan mo yung pinaka-author at nag-design ng freedom, babalik ka ulit sa dati. Kaya nga sabi sa Bible, sabi, work out your salvation. Bakit? Bakit kailangan i-work out yung salvation natin? Dahil marami sa paligid, maging si Satan, plano niyang patayin, nakawin, at alisin niyan lahat ng bagay na tinanggap mo galing kay Lord. Kaya nga sabi dito, kung saan naroroon ang Espiritu, doon ay may kalayaan. Hindi sinabi ng Biblia na kung ano yung tamang sabihin, gawin mo, at isipin mo, doon may kalayaan. No. Ang sabi ng Diyos, kung saan nandun ang kanyang Espiritu, andoon siya, andun ang kalayaan. Kaya dito sa church, malaya tayo nag-worship. Bakit? Kasi nandito si Lord eh. Nandito yung Espiritu niya. Nandito yung presence ng Lord. Kaya malaya tayong sumasamba sa ating Panginoon. Diba mga young people? Kaya sabi dito, ulitin ko, kung saan nasaan ang Espiritu ng Panginoon, doon ay merong kalayaan. Kaya walang kalayaan sa mga unbeliever. Walang kalayaan doon sa mga hindi sumasampalatay sa ating Panginoon. Walang kalayaan doon sa mga bagay, mga tao na hindi nagbubukas ng puso sa kanila, ng puso nila sa Panginoon. Bakit? Kasi nga sa Diyos lang nagsisimula at nanggagaling ang kalayaan. Kaya pakisabi sa iyong katabi, dapat lumaya ka na ngayong araw na to.
Sige, sabihin mo. Baka nagsasalita ka na lang mag-isa, wala ka nang kausap. 'Di ba? Saan ba tayo gustong palayain ng Diyos? Saan ba? Sa kasalanan lang ba? Siyempre mga kabataan, personally sa karanasan ko nung ako ay hindi pa naging Christian noon at di pa born again, marami tayong bagay na pinaniniwalaan, mga bagay na mga naitanim sa atin ng mga may edad noon na akala natin yun ay merong connection sa ating buhay pero wala na naman pala. 'Di ba? Kaya palalayain din tayo ng Diyos hindi lang sa kasalanan, kundi sa mga kasinungalingan na naisip natin, mga bagay na kasinungalingan na ipinamana sa atin ng mga maraming tao. Maraming bagay na umalipin sa atin, mga maraming bagay na kaisipan, prinsipyo, mga bagay na nagpapaapekto sa atin para tayo ay hindi maging mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na mga kabataan na maunawaan natin kung gaano kahalaga na tayo ay malaya. Gusto ninyo bang malaman kung ano ba ang isang uri ng tao na malaya? Kasi today, mga kabataan, tayo ay papalayain ng Diyos sa mga bagay na ito. Bakit itong ang puso ng Lord na palayain tayo sa pagkaalipin natin sa pagiging makasalanan, pagsuway, sa mga kasinungalingan? Bakit gusto ng Lord? Meron kasing ibinahanda ang Diyos na dapat nating gawin at pagkatapos nun, hindi lang ikaw ang magiging magbebenepisyo, kundi ang maraming tao. Magbukas tayo mga kabataan dito sa Mark chapter 5 verse 1. At ito kabataan ay isang istorya na kung saan sa mga panahon ni Jesus Christ ay meron siyang pinalaya na isang lalaki na inaalihan ng masamang espiritu. So hindi porket na hindi to malaya to kasi wala naman tong hindi naman to nangingisay. Hindi naman to parang inaalihan ng masamang espiritu. May mga pagkakataon na hindi ka malaya, nakatago lang sa puso mo, naka-inbox mo lang, at kapag dumating yung time na dinilya ng Lord, palalabasin niya kung anong uri ng espiritu yung meron sa'yo. May espiritu ng hindi pagpapatawad, espiritu ng pagkagalit, tampo, hinanakit, mga espiritu na mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Sabi rito, sa chapter 5, verse 1, sabi rito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo, sa lupain ng Seno. Sa verse 2, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. So that time, kagagaling lang ng Lord sa isang pangangaral that time at tumawid sila. At pagkababa ng Lord sa bangka, bigla siyang sinalubong ng isang lalaki na sinasapian ng masasamang espiritu. Sabi ko, mga masasamang espiritu. Alam nyo ba na 2,000 masasamang espiritu ang laman ng lalaki na yun? Doon sa kanya. Kaya sabi rito, ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Kaya kapag ikaw ay isang alipin o ikaw ay hindi malayang tao, tingnan nyo, pansinin nyo tong lalaki na to. Dahil 2,000 bad spirit ang nandoon sa kanya, sabi dito, ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Sa tingin nyo ba, normal ba ang isang taong tumira sa libingan? Maliban na lang kung caretaker siya dun. Diba? Pero hindi normal. Dahil nga ang isang taong hindi malaya, maging ang lugar na kanyang titirhan, kakainin, iisipin, sasabihin, lahat yun ay hindi normal at hindi tama sa harapan ng Panginoon. Kaya itong tao na to, dahil siya ay hindi malaya,
Siya ay nakatira sa libingan. At sabi dito, hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Ang isang taong hindi malaya, kahit kontrolin mo siya ng mama niya, kontrolin siya ng papa niya, sabihin siya ganito, wag ka nang ganyan, wag ka nang umalis, wag ka na muna mag-girlfriend, wag ka muna mag-boyfriend, wag ka pumunta dito, wag mong gawin to, wag alisin mo na yung ganitong bisyo. Kahit anong guide ng mga taong nasa paligid mo, ang isang taong malaya, kahit anong gapos sa kanya, kahit anong control sa kanya ng mga taong nagmamahal sa kanya, wala siyang pakialam. Magpupumiglas lang siya. At iisipin niya, masama yung mga taong nasa paligid niya. Which is, ang totoo naman, hindi naman talaga. Dahil ang mga taong nasa paligid lang natin, mga kabataan, ay mga taong nagmamahal sa atin. Kaya itong mama na to, itong lalaki na to, kahit anong control sa kanya ng mga tao, tinatali na siya, kinakadena, kung ano-ano nang ginagamit sa kanya, wala. Ang lakas niya. 2,000 ba naman yung bad spirit sa kanya eh. Siyempre, may tampo dyan, may hinanakit, may galit, meron dyang espiritu ng pagsagot sa mga magulang, pagmumura, pagkagalit, lahat ng mga negatibo. Bad spirit, panonood ng mga hindi dapat video na panoorin ng mga kabataan, pagkakaroon ng mga bagay na hindi galing sa ating Panginoon. Siyempre, 2,000 yun. Yung ganong gapos, wala na sa kanya yung parang tali na lang ng sinulid. Ganon lang siya katindi na aalisin niya yung gapos na yun. Sa verse 4, bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. So kapag ang isang taong hindi malaya, kahit anong sabi mo dyan, sabi na ng ate at kuya mo, sabi ng pastor mo, sabi ng leader mo, wag nang ganito, punta na tayo, ito na dapat gawin. Wala siyang pakialam. Bakit? Sabi rito, kahit madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot, ibig sabihin, baliwala na sa kanya yun. Kasi nga, siya ay hindi malaya. Pakisabi sa iyong katabi, sa araw na to, tayo ay magiging malaya. Amen? At sabi sa verse 5, araw-gabi, ito, nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Yan, ang pagiging hindi malaya, yung sarili mo na yung sinasaktan mo. Literally talaga. Naalala ko, laging sinasabi ni Pastor Rudy, kapag ikaw ay tumalikod sa Panginoon, para ka nang sumisipa sa isang matulis na bagay, na ikaw din sa dulo ang masasaktan. Kaya kapag ang isang taong hindi malaya, ang gagawin niya na lang, lahat ng bagay na gagawin niya, sasabihin niya, tatangkilikin niya, iinumin niya, kakainin niya, lahat ng yan, ang isang taong hindi malaya, lahat niyan ay ikakasugat niya sa sarili niya. Tulad ng halimbawa, sinabi ng magulang mo, huwag ka muna mag-boyfriend, mag-girlfriend. Tapos nakita mo yung sarili mo, nag-break kayo. O, di ba? Sinugatan mo lang yung sarili mo. Pakisabi sa iyong katabi, alam kong hindi mo susugatan yung sarili mo. Di ba? Kaya nga napakahalaga mga young people na maunawaan natin. Huwag na muna tayo tumingin sa tao, sa katabi mo o sa mga ibang nasa paligid mo na baka ito hindi pa tumalaya, baka ito inaalihan to na masamang espiritu, siguro kaya ganito yung pagmumukha nito. 'Di ba? Huwag muna ikaw tumingin sa ibang tao, tumingin ka muna sa sarili mo, sa sarili ko. Tignan mo muna ang sarili mo. At sa verse 6, makinig kayo mga kabataan, ito na ang himalang ginawa ng Lord. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong mama, itong lalaki, patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Kasi yung mga masasamang espiritu na yan, kilala niyan si Jesus.
at alam nila na walang kapangyarihan na mas higit kaysa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nanginginig sila kapag sa presensya ng Lord. Kaya yung mga tao minsan, di ba, nakikita natin yung tinatawag na deliverance na kapag sa presensya ng Panginoon, bakit yung mga inaalihan ng masamang espiritu ay nangingisay? Bakit? Dahil yun sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi doon dahil sa tao, kundi dahil sa espiritu ng Diyos. Kaya sabi dito, patakbo itong lumapit at lumod sa harapan niya, sumigaw siya ng makalakas, Jesus, kataas-taasang Diyos, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ko pahirapan. Sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus, masamang espiritu lumabas ka sa taong ito. At sa verse 9, ito na mga kabataan, tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Kasi yung 2,000 na yon, mga kabataan, ang mga masasamang espiritu ay meron din silang pangalan. Dahil nga, yung ganun yung classification na meron sa kanila that time. Kaya sabi dito, anong pangalan mo? Sumagot yung lalaki, sabi dito, batalyon. Kaya 2,000. 2,000 masasamang espiritu. They are called legion. Kasi 2,000 masasamang espiritu nga ang nandoon sa kanila. Doon sa lalaki, I mean. Sabi rito, batalyon, sapagkat marami kami, tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain, nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. Pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ng mga 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. So to make the long story short, nung pinalaya na ng Diyos yung tao na yon, yung lalaki na yon, nasabi ng Diyos, masamang espiritu lumabas ka, yung mga masamang espiritu na yon ay lumipat doon sa mga baboy. Kaya nga yung mga hayop, actually, di ba, alam ko, isang araw pag-uusapan din natin yan yung mga hayop, wala silang kaluluwa. Kaya any time, pwede silang pasukin ng mga bad spirit dahil isa rin sila sa mga pwedeng kasangkapan. Lahat ng hayop, actually, ipis, daga, pusa, aso, ibon, lahat ng mga pwedeng gamitin ng kaaway para lang manlinlang ng maraming tao ay pwedeng gamitin nila. Pero tayong mga tao, hindi tayo magpapagamit sa kaaway. Magpapagamit tayo sa Diyos. Pakisabi sa iyong katabi, magpagamit ka kay Lord. Sige, sabihin mo ng malakas, magpagamit ka kay Lord. Kaya nga mga kabataan, napakahalaga na tayo ay maunawaan natin yung tinatawag na kalayaan. Paano pa tayo palalayain ng Diyos? Sa anong paraan ba? Pag-church lang ba? Pagbabasa ng Bible? Pag-attend ba ng mga Bible study? Ano bang paraan? Pagtataas ba ng kamay? Yun ba ang paraan ng Diyos para tayo ay lumaya? Mga kabataan, makinig kayo. Kung sa mundo, para tayo ay lumaya, para tayo ay magkaroon ng kalayaan, kailangan mong ipaglaban. Tama? Kaya nga may mga nag-uwelga, mayroong mga taong nandun nasa kalsada, ipinaglalaban ng kabarapatan, o equality, o ganito, dapat sa mga ganitong grupo, dapat ganito ang kailangan, ganyan-ganyan. Yan ang pinaglalaban ng mundo. Para magkamit sila ng kalayaan, magawa ang gusto nila, masabi ang gusto nila, maisip ang gusto nila, kailangan ipaglaban nila ang kalayaan. Pero dito kay Lord, makinig kayo. Anong sabi ng John chapter 8 verse 31 to 32? Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na sumasampalataya sa Kanya, makinig kayo mga kabataan, ito ang magiging dahilan para tayo ay maging malaya. Ang sabi rito, kapag nanatili kayo sa aking salita, ang nagsasalita dito ay si Jesus. Kapag manatili kayo sa aking salita,
totoong kayo ay aking mga alagad. Ibig sabihin, tagasunod ka ng ating Panginoon. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Wow! Sino ba ang katotohanan? Hindi ba si Jesus? At sino ba ang magpapalaya sa atin? Si Jesus pa rin. Dahil siya ang katotohanan ng sinasabi dito. Sabi rito, kung mananatili sa inyo ang aking salita. Kapag nandito, nakadeposito yung word of God sa iyo, alam mo ang katotohanan. Lahat ng bagay na meron na naririnig mo, mga opinion na nasa paligid mo, kahit mukhang tama, pero kapag alam mo kung ano talaga ang foundation of truth, which is si Jesus Christ, magiging malaya ka sa ganong bagay. Tama ba mga young people? Makinig kayo mga kabataan. Pagdating sa katotohanan, ang pinaka-basis natin ay ang salita ng Diyos. Walang tawag doon, hindi valid ang iyong opinion versus dito sa katotohanang ipinepresent ng Diyos sa atin. Yung opinion mo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga yung sinasabi ng Diyos. Kapag sinabing katotohanan ng Biblia, ito ang totoo, ito ang batayan ng ating katotohanan, hindi yung opinion ng ibang tao. Tama ba? Kaya nga mga kabataan, sabi dito, ulitin ko lang, no, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So yung word of God na lagi nating inaaral tuwing Sunday, tuwing Bible study sa mga manggagawa every Saturday, Sunday, lahat ng inaaral mo dito sa Biblia, yan ang unting-unting magpapalaya sa iyo. Kaya kapag ikaw ay isang anak ng Diyos, habang ikaw ay nagpapatuloy kay Lord, habang ikaw ay nakikinig ng word of God, inilalagay mo sa puso mo, magugulat ka na lang. Unti-unti lumalaya ka sa inanakit, lumalaya ka sa kasinungalingan, lumalaya ka sa lahat ng bagay na umaalipin sa iyo sa puso mo unti-unti. Bakit? Dahil na-overcome na ng Word of God, ng Diyos, yung sa puso mo, yung mga bagay na nagpapaalipin sa iyo. Na dati, 90% ang nagiging dahilan ng laman ng puso mo, kaya hindi ka nagiging malaya dahil nandyan yung tampo, galit, hinanakit, mga kasalanan, mga bisyo, mga bagay na hindi mo pa maintindihan, kaya doubt ka sa sarili mo, identity crisis, lahat ng dyan nasa puso na yan. Once na umupo ang Lord dito sa puso natin, yung 100% na yan, kapag na-occupy niya yan sa heart mo, yan ang magiging dahilan para ikaw ay maging malaya. Ang sarap kayang maging malaya. Tama ba mga kabataan? Ang sarap pumalakpak, ang sarap magtaas ng kamay sa Lord nang wala kang inaalala, wala kang hinanakit, wala kang tampo, wala kang galit. Alam mo at kilala mo si Diyos, si Lord, kilala mo ang Panginoon, wala kang iniisip na negatibo sa kapwa mo, sa magulang mo, at sa mga kaibigan mo. Napakasarap na lumaya. Kaya nga yung mga taong lumalaya, lalo na pag first time, sasabihin mo na lang sana everyday Sunday. Diba? Kasi nga, yung moment ng pagsamba natin sa Panginoon, doon lalong tumataas yung pakiramdam, yung kalagayan natin ng pagiging malaya. Kapag ang isang tao, lalo na hindi ka pa malaya, maging ang pagtaas ng kamay ay hindi mo magagawa. Bakit? Kasi nga, yung totoong kalagayan mo ay hindi rin malaya. Kaya kung bakit kapag ang isang tao ay sobrang laya na sa kanyang espiritu, asahan mo yung kanyang pagtaas ng kamay, kung kaya niyang maabot yung bubong ay kaya niyang magawa dahil sa sobrang laya. Yung kanyang talon, mataas na. Dati, hindi tumatalon, hindi pumapalakpak, hindi ngumingiti. Bakit? Kasi nga hindi malaya. Pakisabi sa iyong katabi, malaya ka na ba? Amen. Sige, tanungin mo yan. Kapag yan inaantok-antok pa, ay for sure, hindi pa yan malaya. Dahil walang malaya na tamad na anak ng Diyos. Walang malaya na walang pakialam sa sinasabi ng Diyos. Walang malaya na
forever na lang umaaten sa church tapos walang pasanin na magdala rin ng kapwa kabataan niya. Wala. Kaya sabi dito, ulitin ko, ano ba yung ginagawa ng mga taong malalaya na? Ano ba yung ginagawa ng mga taong inoccupied na ng Lord yung kanyang puso? Ano bang ginagawa ng mga tao na yon? Sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 16, mga kabataan, sabi rito, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Sabi ni Peter, huwag ninyong gawing panakip sa paggawa ng masama ang kalayaang ito. Subalit mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Ibig sabihin, yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun, malaya ka ng gagawa ng masama. Dahil ulitin ko, ang kalayaan ay dun lang sa loob ng kalooban ng Diyos. Halimbawa, itong nakikita natin, itong nandito sa loob ay matatawag mong kalayaan. Pero kung ito ay nasa labas, alam niyo kung anong tawag? Pagiging alipin. Dahil kapag ikaw ay nasa labas ng kalooban ng Diyos, for sure, aalipinin ka ni Satanas ng kaaway at ng mga bagay na ginagawa niya para lalong ikaw ay hindi magpatuloy kay Lord. Remember, John chapter 10 verse 10. Anong plano ni Satanas ng kaaway? Patayin, sirain, wasakin ang buhay mo. Yun lang. 3 bagay lang ang gusto niyang gawin sa buhay mo. Wasakin, patayin, sirain niyang buhay mo. Yung kinabukasan mo, yung isip mo, yung identity mo. Yan ang gusto niyang sirain. Bakit? Kapag ikaw ay nawala yun ang identity mo, hindi mo alam yung kahalagahan mo sa harapan ng Lord, ay for sure, maghahanap ka ng kahalagahan sa ibang tao, ng value. Ngayon, kapag hindi nila napaikita na mahalaga ka, ikaw naman malulungkot, wala na akong halaga, tapusin ko ng buhay ko. Diba? Ganun ang mga kabataan. Pakisabi sa iyong katabi, papalayain tayo ng Diyos sa araw na ito. And the world, mga kabataan, ang mundo kasama ang sistema ng mundo, magkaiba ang meaning o yung kahulugan ng freedom sa kanila. Pero sa Diyos, pag sinabing, di ba nga sa mundo, sa sistema natin, sa mga kabataan, especially yung mga di pa nakakilala kay Lord talaga, di ba, usually sinasabi, sundin mo ang puso mo, kung anong nasa puso mo, sundin mo. Kanta ba yun? Diba? Yun ang iniisip ng mga kabataan. Yun ang nasa isip ng mga young people. Kung ano yung heart mo, sige, go lang. Diba? Pakisabi sa iyong katabi, huwag mo susundin yung puso mo. Bakit? Alam nyo ba na ang puso ang pinakamandaraya sa lahat? Sabi sa mundo, sige, follow your heart. Pero kay Lord, follow me. Dahil nga ang mundo, ang kalayaan na sumunod sa sarili mong emosyon, sa puso mo ay kapahamakan. Pero kapag dito ka kay Lord sumunod, sabi ng Lord, follow me, sigurado mga kabataan, lahat ng gagawin mo ay puro pagpapala. Kaya nga, pansinin nyo, ano pa yung mga resulta na ikaw ay malaya? Balikan natin yung pinalaya na lalaki. Anong nangyari sa kanya nung pinalaya siya ng Diyos? Dito sa verse 18, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. So nung mama na to, nung siya ay pinalaya na ng Lord, at syempre alis na ang Lord, hindi naman magtatagal ang Lord dun sa lugar na yun. Yun lang talaga ang mission ng Lord. Hindi yun aksidente mga kabataan, walang aksidente kay Lord. Alam ng Lord na nandun na yung mama na yun na inaalihan na ng masamang espiritu ng 2,000 at nung aalis na nga ang Lord, sabi dito, nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Gusto sumama ng lalaki kay Lord. Sino dito gusto na sumama kay Lord? Diba? I mean, gustong maglingkod kay Lord.
sumama sa paglilingkod, sumama sa pagbiministry, sumama sa paghayo, sumama sa mga bagay na para sa gawain sa ating Panginoon. Ito yung naging heart nung lalaki. Siyempre malaya ka eh. Ang number one na gusto mong gawin is gusto mong kasama ang Lord lagi. Kaya nga yung kanina sinabi ko, pag ikaw ay lumaya ka na, pinalaya ka na ng Lord, gusto mo everyday is Sunday. Kasi gusto mong mag-worship, gusto mong pumalakpak, gusto mong tumalon, gusto mong makinig ng Word of God. Pero kapag ikaw ay hindi malaya, boring sa'yo ang Word of God. Boring sa'yo ang church. Naantok ka pa nga eh. Diba? Nakakatululaway ka pa nga, nakakatulog ka. Bakit? Kasi nga hindi ka malaya. And sadly, maraming ganun na mga kabataan. Kahit dumadating ang panahon na tumatagal sila kay Lord, dahil nga merong bagay na umaalipin sa kanilang espiritu, hindi malaya. Kaya ganun ang naging nangyayari. Sabi dito sa verse 19, ngunit hindi pumayag si Jesus. Bakit kaya hindi pumayag si Lord? Ayaw niya ba nung ano? Ayaw niya ba dun sa lalaki? Sa tingin niyo, bakit di pumayag si Lord? Kasi nga, pagkatapos mong lumaya, after nyan, merong ibibigay sa iyo ang Lord na assignment. Yamang ikaw ay pinalaya ng Diyos, pwede ka nang maghayag ng salita ng Diyos patungkol sa kalayaan. Sabi dito, ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, eto, umuwi ka na, at sabihin mo sa iyong kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Wow! Yung pala, umuwin ka na at sabihin mo sa iyong kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. At sabi sa verse 20, umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis, yung kanilang lugar. Umalis yung lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang iginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig dito. Wow! Pakisabi sa iyong katabi, pag uwi mo, sige sabihin mo sa katabi mo, pag uwi mo, ihayag mo ang salita ng Diyos. Naalala ko, nung kami ay naka-experience ng grabing sa youth revival, nung habang grabe yung presence ng Lord at sabi ni Pastor Rudy, habang grabe yung outpouring ng Holy Spirit that time, sumisigaw si Pastor at sabi niya, ngayong ikaw ay lumaya na, ngayon ikaw ay nabaptize na ng Holy Spirit, ikaw na ang dating galit, ang dating tampo sa iyong mga magulang, sa mga taong nakapaligid sa iyo, ay mapapalitan na ng habag. Dahil nga ikaw ay isang taong malaya. Kapag ikaw ay alipin at hindi ka pa malaya, masama ang loob mo sa lahat ng mga taong nasa paligid mo. Isipin mo, kaaway mo sila, isipin mo kay pastor, kay pastora, masama sila dahil nagsasabi sila ng totoo, ginaguide ka nila. At yung mga taong nasa paligid mo na nagsasabi sa iyo ng tama, ng mali na dapat hindi mo na gawin, yung mga taong may concern sa iyo, iisipin mo pakilamero sila. Iisipin mo mga marites sila. Iisipin mo sila ay mga taong dapat hindi mo na samahan kasi nga hindi ka malaya. Kaya yung mga taong nasa paligid mo, magugulat ka na lang. Yung dati, lagi silang concern sa'yo, nagsasalita, magugulat ka na lang, lumipas ang panahon, hindi ka na nila pinagsasabihan. Bakit? Kasi na-miss mo ang mga panahon na dapat sinunod mo rin yung mga taong nasa paligid mo. Pero si Lord, makinig kayo, hindi siya napapagod. At every day, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay isurrender natin yung buhay natin kay Lord. Kung paano gusto mong sumagip ng isang taong nalulunod, kailangan marunong ka ring lumangoy. Kung gusto mong magbahagi ng Word of God, magamit ka ng Diyos sa pagliligtas ng maraming kabataan,
o maligtas ang iyong mga magulang, maligtas yung mga kapatid mo, maligtas yung mga taong nasa paligid mo, kailangan ikaw muna ang nakatanggap ng kaligtasan. Kung paano si Lord nasa puso mo, diyan din magsisimula yung mga bagay na gusto mo ring i-share sa ibang tao. Dahil hindi ka pwedeng magbigay ng isang bagay na wala sa puso mo. Dahil tatanungin ka ng tao, anong patunay mo na malaya ka na? Ikaw hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Diba? Hindi mo rin maloloko ang tao. Hindi mo rin maloloko ang Diyos. Kaya nga mga kabataan, it's about time na pansinin natin ang ating buhay. Let's have a self-assessment. Matagal ka na bang alipin ng kalungkutan? Matagal ka na bang alipin ng emptiness? Yung parang ang saya-saya ng nasa paligid, may pera ka, nakakapag-aral ka, o kaya masaya naman kayo, pero deep inside in your heart, malungkot ka. Bakit? Kasi may mga bagay pa sa buhay natin ang nag-aalipin sa atin. Maaring bisyo, maaring babae, lalaki, yung cellphone mo, kulang na lang itali mo yung cellphone mo sa leeg mo para dyan ka na tumira. Naging alipin ka na ng gadgets, alipin ka na ng Facebook, naging alipin ka ng mga bagay na pansamantala lang dito sa mundo at nakalimutan mo na ang pinaka-eternal ay ang buhay at ang Panginoong Hesus. Kaya mga kabataan, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus dito sa lalaki na inaalihan ng masamang espiritu, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, doon nagsisimula ang kalayaan. Kaya ikaw, let's have self-assessment. Meron ka ba sa sarili mo na alam mo na nagiging dahilan kung bakit bumabalik ka ulit sa kalungkutan? Kahit nagpapatuloy ka kay Lord, nakikinig ka ng Word of God every Sunday, nagwa-Bible study ka pa nga, naririnig mo ang iyong mama, papa, nagsasalita ng patungkol kay Lord, pero pag umuuwi ka at mag-isa ka na lang sa bahay, merong malungkot sa parte ng iyong kaluluwa at ng iyong puso. Ibig sabihin, merong bagay na hindi malaya sa iyo. And para maging malaya ka, mga kabataan, ang sabi ng Biblia, katotohanan ng magpapalaya sa atin. Kailangan tanggapin mo yung realidad. Huwag mong i-fake ang sarili mo. Isa nga sa mga bagay na na-appreciate ko kay Lord kapag tayo ay nananalangin. Sa tao, pwede pa tayong gumamit ng filter words. Tama ba? Pwede nating babawin yung isang malalim, yung medyo matapang na salita ay pakyutin natin ng konti. Pero sa harapan ng Lord, kapag ikaw ay nakikipag-usap, hindi mo pwedeng dayain si Lord ng mga magagandang salita. Dahil puso mo, puso natin ang tinitingnan ng Lord kapag tayo ay nananalangin. Kaya mga kabataan, it's about time. Meron ka bang kasalukuyang pinagdadaanan ngayon? Urong-sulong ka? Dati sinuko mo na kay Lord? Dati pinagkatiwala mo na kay Lord? Dati nakukonvince ka na hindi, ayoko na talaga to kasi ito yung nagiging dahilan para maging malungkot ako eh. Dati nga nakapag-desisyon na ako, nabibitawan ko na tong bagay na to. Pero dahil sa mga kaibigan ko, nagawa ko ulit. Dahil sa mga tao na sa paligid ko, nagawa ko ulit. Yun bang naging dahilan mo? At nandito ka sa ganung kasalukuyang sitwasyon, ano yung mga bagay na nagiging dahilan para lalo kang maging malungkot? I'm sure young people, marami sa atin ang nakakaranas ng grabing kalungkutan. Hindi dahil malungkot tayo. Hindi dahil mayroong masamang taong nasa paligid natin o yung mga taong nasa paligid natin ay kinakawawa tayo. No. Dahil meron sa puso mo na isang bagay na pumipigil para ipagpatuloy yung relasyon mo kay Lord. At dahil nga hindi ka malaya, lahat ng yang bagay na yan magiging dahilan para ikaw ay maging malungkot. Kahit nandito ka sa church, kahit naglilingkod ka na, pero once na yung puso mo ay hindi mo lubusang pinapalaya sa ganung bagay, mga bagay na pagkaalipin, sa mga bagay na makamundong bagay, ay hindi mo sinimulan, hindi mo binitawan, sang araw magugulat ka na lang yan, lungkot na meron sa heart mo ang magiging dahilan para hindi ka na magsimba.
Isang araw wala ka nang ganang magbasa ng Bible. Isang araw hindi ka na marunong magtaas ng kamay. Bakit? Kasi yung lungkot, yung bagay na nag-aalipin sa'yo, ang hihila sa'yo para ikaw ay hindi na makapagpatuloy kay Lord. Kaya mga kabataan, pwede ba tayong lahat tumayo? At itaas natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Maging seryoso tayo sa araw na ito, mga kabataan. Ang Diyos ay nagsasalita sa araw na ito. Lahat ng may pandinig ay makinig. Lahat ng puso, kung nauunawaan mo ang sinasabi sa araw na ito, kung tinatamaan ka sa araw na ito, tanggapin mo ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. Kung kinukonvict ka na ng Holy Spirit sa araw na ito, sa puso mo, meron siyang sinasabi, anak, isuko mo na. Isuko mo na sa akin yung bagay na yan. Yan ang nagiging dahilan para ikaw ay maging malungkot. Yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka makapag-breakthrough sa relationship mo sa akin. Dati mo nang isinuko pero binalik mo, binawi mo ulit. Kung kinukonvict ka na ng Lord sa puso mo, itaas mo yung dalawang kamay mo kay Lord. I-surrender mo ang buhay mo kay Lord. Ikaw ba alipin ng bisyo, sigarilyo, alak, mobile games? Dating isinuko mo na kay Lord. Ang sabi mo kay Lord, hindi ko na to gagawin, Lord. Hindi ko na to lalaroin, hindi ko na to gagamitin, hindi ko na to susubukan. Pero gulat ka isang araw, bumalik. Bakit? Dahil hindi ka pa lubusang malaya. Ang isang malayang tao, ang sabi ng Diyos, if the sons of God, if the Son of Man will set us free, we are free indeed. Habang nakayuko, nakapikit ka, kabataan, ikaw ba ay alipin ng mga sama ng loob, tampo, galit, hinanakit sa magulang mo, sa kapatid mo, sa mga tito, lola mo, sa mga lola mo, sa kamag-anak mo, sa pinsan mo. Lahat ng bagay na meron sa puso mo, i-release mo yan, sabihin mo, Lord, isinusuko ko na sa iyo lahat ng bagay na ito. Katulad ng masasamang espiritu na-experience ng lalaki na inaalihan, kayang gawin ng Diyos na palayain ka, kabataan. Alipin ka ng mga tampo, galit. Habang nakayuko at nakapikit ka, isuko mo yan sa Diyos. Ikaw ba ay nasa kalagitnaan ng buhay na ay naalipin ka ng kasinungalingan? You have doubt in the Lord. Meron kang identity crisis sa oras na ito. Habang nakayuko at nakapikit ka, sinasabi ng mga tao, okay lang yan kung saan ka masaya, dun ka. Hindi, kabataan, sabi ng Diyos, follow me, do not follow your heart. Habang nakayuko at nakapikit ka, ikaw ba'y alipin ng relihiyon? Kaya hindi ka makapag-church. Minsan, pinapagalitan ka ng mga magulang mo. Wala kang masabi dahil hindi mo may pagtanggol si Lord. Hindi mo kaya siyang ipaglaban ng tunay na Diyos na sinasamba mo dito. Habang nakayuko at nakapikit ka, taas mong yung dalawang kamay. Lagi kang pinapagalitan ng mga magulang mo, galing ka sa broken family. May galit ka kay mama, galit ka kay papa. Galit ka sa mga magulang mo dahil ikaw ang laging sinasermonan. Ang mga kapatid mo ang favorite. Mahal ka ng Diyos, kabataan. Isuko mo yan kay Lord. It's about time, young people. Habang nakayuko at nakapikit ka, give chance. Ibukas mo yan kay Lord. Ibukas mo ang puso mo. Habang nakayuko at nakapikit ka, dalawang kamay ang nakataas sa'yo. Sabihin mo lahat ng yan. Kausapin mo sa Lord, maging ang mga workers natin sa church. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Sige, i-release mo kay Lord. Habang nakataas ang dalawang kamay mo, espiritu ng kahirapan na na-experience mo sa loob ng tahanan, kawalan ng maayos na relasyon. Hindi kayo malaya sa loob ng tahanan. Galit-galit kayo ng inyong pamilya. Come on!
Taas mong dalawang kamay mo sa Panginoon. Come on, young people. Isuko mo kay Lord. Espiritu ng katamaran. Espiritu ng identity crisis. Ikaw ba ay may nasa kalagitnaan ng ikaw ay inaalipin ng pagkabakla, pagkatomboy? Sige, i-release mo yan. Hindi yan ang gusto sa'yo ng Diyos. Habang nakayukot nakapigit ka, kabataan, come on. Sige, hindi yan ang identity sa'yo ng Lord. Isuko mo yan, kabataan. Isuko mo kay Lord. Come on. Yes. We break every chain, Lord. Come on. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Come on, young people. Kausapin mo si Lord. Kausapin mo si Lord, young people. Habang nakataas ang iyong dalawang kamay. Come on. Come on. We speak freedom, Jesus, in this place. Come on. Yes, oh Lord. Ang Espiritu na nagiging dahilan para hindi ka makapagpatuloy kay Lord. Come on. Yes, come on. Kausapin mo si Lord. Shout. Shout it loud. Lord, we pray freedom. Come on. Sa pamilya namin, Lord. Sa church na ito, Lord. We pray freedom. Liberty, Lord. We speak Jesus. We speak, Lord. We speak you, Lord, in our lives. Come on. Yes, oh Jesus. To break, oh Jesus. To break, Jesus. To break you. Break every strongholds. Habang nakataas ang iyong dalawang kamay, just agree. Just say, Lord. Just say, Amen, Lord. Taas mo ang iyong dalawang kamay. Sa Panginoon, kabataan, tandaan mo, hindi ka problema. Solusyon ka. Ikaw ang solusyon sa loob ng tahanan, sa church, sa pag-aaral mo. Hindi ka alipin. Isa kang prinsesa, prinsipe ng ating hari. Ikaw ay hindi basura. Diamante ka sa harapan ng Diyos. Ang iyong buhay ay hindi patapon. Habang nakayukot, nakapikit ka, taas mo ang iyong dalawang kamay and receive the freedom. Come on. Kung gusto mong lumaya, taas mo ang dalawang kamay mo and we will speak freedom sa lahat ng mga bagay na nagagawa mo, kasalanan, bisyo, sa pangalan ni Jesus. I speak freedom in the name of Jesus. Come on. Come on. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name, come on. Jesus, we break it. We destroy it. In the name of Jesus. Come on. Huwag kang yes. Yes. We speak Jesus. We break it, Lord. We break every strongholds, every chain, every barrier, every wall. We cancel sa aming pamilya, sa aming magulang. Yes, oh Lord. Yes, oh Jesus. Glorify your name. Glorify your name. To break every chain, come on. Sing, break every chain. Break every chain. Break every chain. Habang inaawit mo yan, pinalalaya ng Diyos ang iyong sarili sa mula sa mga bagay na sa puso mo. Come on. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Come on, sing. Break. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Hey, break. Break. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Yes, oh Lord. Hindi na kami katulad ng dati, Lord. Kami, Lord God, katulad ng lalaki ni inalihan ng masamang espiritu na pinalaya mo, Lord God. Kami ay tunay na malaya, Lord.
Hindi na namin babalikan ito, Lord God. Once we decide, Lord, in our hearts, Lord God, we know, Lord, kasama ka namin sa pagdidesisyon, Lord God. We pray and we cancel, Lord God, lahat ng gawa ng kaaway sa aming pamilya. Ang espiritu ng reliyon, espiritu ng kahirapan, Lord. We cancel, Lord God, ang espiritu na nagiging dahilan para hindi kami makapagpatuloy sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, we cancel it in the name of Jesus. In the name, maging ang espiritu ng karamdaman, lahat ng sakit, sa pangalan ni Jesus, in the name of 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 Jesus. Ito ang gusto mo, Lord. Disenyo mo, Panginoon, para sa mga anak mo, Lord God. After this, Lord, marami kang dadaling mga kabataan, Lord God. Wala kaming maibibigay maliban sa mga bagay na tinanggap po namin sa iyo, Lord. Wala kaming kaya dalhin ng mga tao maliban na sinamahan mo kami ng iyong spirito na siyang naging dahilan para kami ay maging malaya, Lord. Sa araw na to, Panginoon, every freedom, O Lord God, will manifest, O Lord God, in each family, Lord God. Sa mga magulang namin, O Lord God, sa mga magulang na mga kabataang narito, Lord God, we speak freedom, Lord. We speak freedom, Lord God. Salamat, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa araw pong ito. Salamat, Lord God. We break every chain. We break every strongholds. Lahat po, Panginoon, na nagiging dahilan para kami ay hindi maging malaya. We glorify your name. We glorify your name, Jesus. We glorify your name, Lord. Sige, pasalamatan natin ang Panginoon. Ang kalayaang tinanggap natin, kabataan. Ang mga sama ng loob na pinitawan natin. Unforgiveness spirit. Hindi mo pa kayang magpatawad sa mga taong nakasama ng loob sa'yo. Right now, receive the freedom. Hindi ka pa makapag-decide kung magpapatuloy ka ba talaga kay Lord o hihinto ka na. Right now, receive the freedom. Merong mga nakatagong sama ng loob na nakit mula sa iyong mga magulang na matagal mo nang kinikim-kim dahil broken family kayo. Now, receive freedom. Hindi ka favorite ng iyong mga magulang. Lagi na lang si ate, lagi na lang si kuya. Lagi kang kinukumpara. Now receive the freedom. Malaya ka na. Naguguluhan ka sa iyong identity. Ginagaya mo lang ang ibang tao. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang dahilan ng iyong buhay, ano ka ba talaga? Receive right now the freedom in Christ. Hindi ka na magpapanggap. Hindi ka na katulad ng dati. Galing kay Lord lahat ng ito, kabataan. Kaya napakahalaga na tayo ay malaya. Dahil sa pamamagitan ng pagiging malaya natin, kabataan, marami mga taong nasa paligid mo, inaantay ka nila. Mga magulang, mga kapatid, pinsan, lolo, lola, inaantay ka nilang magsalita. Pero bago ka magsalita, kailangan ikaw munang-unang maging malaya. Hindi mo pa na-overcome ang hiya ng pagiging isang
anak ng Diyos, madalas nahihiya ka pa. Receive the freedom. Hindi ka pa malaya na i-proclaim na anak ka ng Diyos. Receive the freedom. Sa Facebook, hindi ka pa malaya na ipagsigawan na mahal mo ang Panginoong naglilingkod ka kay Lord. Receive the freedom. Habang nakayoko, nakapikit ka. Nakadepende ang iyong saya, kagalakan mula sa ibang tao. Kapag wala sila, hindi ka masaya. Receive the freedom. Yes, Jesus. Thank you, Lord God. We glorify your name. Let the Holy Spirit continually to overflow, Lord. Malaya na kami, Lord. Hindi na namin babalikan ang kalungkutang ito, Lord God. Inaalis namin to, Lord God, sa aming puso. Gigising kami sa umaga, ikaw ang hanapin namin. Hindi ang cellphone, hindi ang Facebook, hindi ang likes or share, oh Lord God. Hindi ang saya galing sa kaibigan. Hindi ito ang nagpapasaya sa amin, Lord God. Ikaw ang nagpapasaya sa amin, Lord. Hindi ang tao, hindi ang pag-aaral, hindi ang trabaho, hindi ang pera, hindi ang mga bagay na nasa libutan, Lord God. Ikaw, oh Lord God, you are our joy giver. You are the source of peace. You are the source of love. Salamat, Lord God. We continually, Lord God, worship your name, Lord. We glorify your name. Mari ba natin sambahin ng Lord? For He deserve our praises. Yes, only Jesus. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupuri. Habang umaawit kayo kay Lord, pinapalain ng Diyos lahat ng bagay na nasa puso mo ng buong pasasalamat. Lagi ko nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus. Purihin ka. Sabi mo sa Lord, di ako magsasawa. Di ako magsasawa. Purihin ka. Come on, sing louder. Buong puso't lakas, minamahal kita. Nang ikaw ay malaya, hindi ka na magsasawa. Umakyat dito sa third floor, kahit nakakapagod, kahit napapawisan ka, kahit mainit ang panahon, kahit umuulan, kahit pinipigilan ka ng mga tao nasa paligid mo. Oh, lang kabataan, hindi ako magsasawa. Purihin ka, yes, oh Lord. Buong puso't lakas, minamahal kita. Yes, oh Lord, laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus. Palalasan, yes, oh Lord, di ako magsasawa. Di ako magsasawa. Purihin ka. Buong puso't lakas,
naman kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus. Purihin ka. Yes, so Lord God. Patuloy, Panginoon, ang kalayaan, Lord God, na tinanggap namin, Panginoon, sa araw po ito, Lord God, ay patuloy mong pangyarihin, Lord God, sa bawat isa, O Lord God. Salamat po, Panginoon, for we have received the freedom that comes from you, Lord God. Walang ibang pwedeng magpalaya sa amin maliban, Lord, sa iyong Espiritu, Panginoon. Kaya naman, Lord God, salamat, Lord, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang pagsamba. Sumamin, Panginoon, ang kagalakan, kapayapaan, pag-ibig na mula sa banal na Espiritu Santo. Hanggang kami, Lord God, ay bumalik sa araw ng linggo, bitbit namin ito, Lord, ang kalayaan na galing sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon, and we give you all the praises. We give you all the highest glory, adoration, thanksgiving, worship, in the name of Jesus. And everybody say, Amen, Amen. Palakpakan. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Kaluwalhatian mo, ang tangi kong hinaangad. Ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoong, ikaw ang lagi kong inaasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat sambahin. Sus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Tangi kong hinahanap ang presensya mo, ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging naranasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inasam. Samba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat
karapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoon, karapat dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoon, karapat dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambahin.